Breaking news po ito mga kababayan. Nako, pinag-usapan po dito sa Net25. Talagang revelasyon ni Senador Marcoleta na ikakabigla nyo mga kababayan. Si Senador lamang ang talagang dumadali dito. Pero yung ibang senador wala. Lalong-lalo na sila Soto, Lacson, Erwin Tulfo, yung magkapatid na bending dalaw, wala. Pero si Senador Marcoleta, naku mga kababayan, ito yata yung senador na nakilala ko na walang kinakatakutan, na talagang pipigain, susuwagin ang sungay ng mga politikong buwaya. Lalong-lalo na dito mga kababayan, yung ICI sinugod. Dahil sa sobrang kupal, nagtatago ng kung ano-anong mga buwaya doon. So ngayon po si Senador Marcoleta ay merong revelasyon. Kailangan yung mapanood hanggang dulo. Kasi makakaligtaan nyo pag di nyo pinanood Huwag din kayong mag-i-skip mga kababayan. Para tuloy-tuloy tayo. So Senador Marcoleta, merong pasabog na ikagugulat nyo. Eto po mga kababayan. Ngayon nyo lang ito mapapakinggan si Senador Marcoleta na ganito. Kung dati po sa Blue Ribbon naging dragon, dito mga kababayan, Super Saiyan na dragon. Kumbaga, yung dragon kasi, apoy lang yun. Ito, laser talaga ito. Malamisal na pasabog ito. Ito na ba mga kababayan ang hudyat? Nako, panoorin natin. Nakakagulat talaga ito. Panoorin po natin. Friday, Jen, at sa ating mga babayan sa mga panig ng mundo kayo naroroon, anumang oras kayo nanonood, welcome po sa Sagana Mamamayan. Siyempre po, Friday, Senador Rodante Marcoleta. Sen, masayang Friday po sa inyo. Masayang Friday po sa ating lahat, mga kababayan. Sana po'y masaya din po kayong lahat. Ayan, alam niyo, pagka Friday, masaya dapat sila, ano ha? At habang sila ay nanonood, nasa bahay, dapat ay, masarap ang kanilang pinagsasalu-saluhan. Pati ho yung paksa na ating ilalatag sa kanila ngayon na Nelson. Ayan. Anyway, Sen, kamusta muna kayo? Ito nakalipas na linggo, parang puro briefing kayo sa... Briefing na ho ba yun o para sa budget na? Budget briefing yun budget ng briefing mga pala. ahensya ng ating pamahalaan. Opo, ang dami hong nagkomento doon sa yung sa pondo ng ERC at saka ng Department of Energy. At dito ay nakikita nila na talagang pinupush nyo po. Una, maalis na yung 12% VAT at saka may patupad yung 200 kilowatts para doon sa mga mahihirap nating kababayan. Ginawa ko ng 200 kilowatt hours pababa. Yes po, hindi lang 2,000. Kesa Opo. 2,000 pesos kasi maaaring magbago yun kapag tumaas ang presyo ng elektrisidad. Yan, opo. Ibig sabihin, pag ginawa ko lang na 2,000, mamaya biglang tumaas ng konti, magiging 2,500. Hindi na masasama. Hindi na kasama. Hindi ba? Opo. So, ang pinakamaganda ron, sabi ko, kahit na minimum na 200 So yung kilowatt hours. konsumo na po ang batayan natin, hindi na yung presyo. Hindi na yung presyo, kung hindi yung pinakakonsumo na kinakailangan ay mag-a-average ng 200 pababa. Ayun. Kilowatt hours. Bakit daw po 200, Sen? Ano ho ang batayan at esensya ng 200 per kilowatt hour? Kasi din ko kinakalculate yung at least 2,000, 2,500 pababa. Ganun po. Para hindi masyadong magbago. Ang kunin mo na yung minimum na 200 kilowatt hours. Hindi ka mawawala doon ngayon. Ayun. So kung tumaas man, sige 2.5 lang, mga ganun, more or less. Ganun lang ang presyo niya lalaro. Oo, kasi kapag tumaas ng halimbawa, 2,500 ang binayaran niya. Pero sa totoo lang, pareho din naman yung konsumo niya per kilowatt hours. Kaya naging 2,500. Di na siya kasali kasi hanggang 2,000 lang siya, di ba? Ayun. Kailan pa ba ng ito, Sen, para maipatupad? Sino ang mag-approve? Sino ang Kasi kaya medyo natatagalan. Ang sinasabi ko nga, sinasuggest ko sa leadership. Kasi nasa pangangalaga naman ng Committee ng Energy, hindi naman ako ang chairman dyan, si Senator Pia Cayetano. Opo. Hindi ko alam kung na-organize na yung committee.
wala pang pinatatawag na mga senador na may priority bills, kalimbawa sa kuryente. Opo. Sana man lang kapag tumawag na siya ng pagdinig tungkol sa mga pangunahing bills. Kasi bawat isa sa amin ay nagbigay kami ng hanggang 5 na priority bills. Opo. So yung 2 bills sa kuryente na yung kasali doon. So kapag nagpatawag sila ng pagdinig dyan, unang-una nang madidinig yung 2 legislative measures na may kinalaman sa kuryente. Una, Alam niyo mga kababayan, nako, maganda po itong isinusulong ni Senador Marcoleta. Ang nag-iisang senador na iniisip niya ang kapakanan nating mga Pilipino. Hindi gaya nung iba na walang alam, nagmamagaling, na puro pagnanakaw ang alam at puro protektor ng mga buhaya. Tingnan nyo itong si Senador Marcoleta. Bukod tangi na senador na talagang ang iniisip ang buhay ng mga Pilipino para hindi magamit ng mga politikong buhaya. Tignan nyo po mga kababayan, itong kasalukuyan na nangyayari sa ating bansa. Yung korupsyon na malala, pagnanakaw na walang patumangga, nakala mo talaga patay gutom na politiko na hindi nakakain ng 10 taon. Ngayon lang po nagkaroon ng matinding korupsyon talaga, mga kababayan. Nung panahon ni Duterte meron pero hindi ganun kalala. Ang meron lang nun paisa-isa. Pero ngayon mga kababayan, grabe. Mga galamay. Parang pusit na maraming galamay. Matindi. Kala mo centipede na naglipa na ang galamay para makakulimbat ng pera. Grabe ngayon mga kababayan, nakakasulasok na pagnanakaw. So itong sinusulong ni Senador Marcoleta, maganda po ito. Ito po yung revelasyon niya na sinusulong niya talaga ni libre kuryente. Yung 2,500 na bill mo, libre ka na. So sana hindi harangin. Kasi mamay harangin ng mga dilawan, bangagan na mga pulahan ito Alam niyo naman ang mga kaluluwa ng mga yan. Puro garapalan. Si Recto nga imbes isipin na pababain ang koleksyon ng tax para naman sumaya-saya yung mga Pilipino. Sumaya naman tayo sa kasagsagan ng korupsyon na ito. Abay, ang ginawa ng animal, ang ginawa ng kupal na Recto na ito. Alam nyo ba? Abay, gusto niyang taasan ang singil ng tax natin, ang kupal. Kaya galit na galit. Pati si mga artista galit na rin dito. Si Ted Filon galit na dito. Kay Recto, galit na galit ang buong bayan kay Recto sa sobrang kupal. Hindi pa natatapos ang anomalya ng korupsyon, magtataas ka na naman ng sobrang kupal mo talaga. Nakakabwisit ka, lumayas ka na dyan, inuutusan ka namin, mag-resign ka na. Yan sa Department of Finance. Wala yan Diba? Totoo. Ano bang pwesto ni Recto mga kababayan? Department of Finance, diba? I-correct nyo nga po ako kung tama ako. Ang panukala ninyo po. una yung alisin natin yung 12% VAT Opo. sa bentahan ng kuryente. Pangalawa, ay papalitan na natin yung forma ng ayuda imbes na mga AX na yan, yung mga tupad na yan at saka kung ano-ano pa. Sabihin na lang natin kako yung Ayun nga mga kababayan, Department of Finance, Ralph Recto's current position in government is the Secretary of the Department of Finance. A role he assumed in January 2024 is also a member of the Monetary Board of the Bangko Sentral ng Pilipinas and previously served as a Deputy Speaker of the House. Naku mga kababayan, nakita nyo naman ito. Talagang alagad ng mga buhaya ito. kumukonsumo ng 200 kaya may connection din sa kuryente. Ayun, kayo pala. So, maraming
naniniwala na baka sakaling maisulong natin yan. Dapat naman talaga eh. Opo. Tsaka Maraming umaasa. Tsaka campaign promise ito, Sen. Ang dami ho ngayon naghahanap ukol sa bagay na ito. No? At ginagamit, mga gumagamit yan na pabor sa inyo, pero may mga gumagamit din na kontra sa inyo, Sen. Yung punto na yan. No, yun ang mga iba kasi kahit ano naman gawin ko, Opo. kontrahin ka eh. Oho. Alam naman nila, bago mo mapasimulan yan, dinggin muna. Yes, opo. Eh, paano didinggin kung hindi pa na-organize yung committee? Oho. Hindi ba? Oho. Ayun, importante po yan. Welcome to UXAO. So yan mga kababayan, ang kokontra lang naman dyan, kilala nyo ang mga ito, yung mga korap na opisyal. Baka mamaya, pati si Tito Soto, kontrahin mo ito talagang mag-resign ka na lang. Sa Kaping Lacson, baka kontrahin mo ito. Erwin Tulfo, baka mamaya kontrahin mo. 'Di ba? Sige. Nagbablog kasi tayo. Ayan mga kababayan, anong masasabi nyo dito? Anong masasabi nyo po? Mag-comment po kayo mga kababayan. Dapat na kuryente. Opo. Kasi nasa pangunahing layunin din naman yun. Di ba? Oho. To ensure, sabi niya, the quality, reliable, and Ayun. secure supply of electric power. Kaya pinag-uusapan palagi kako yung supply na lang. Hanggang kanina, puro supply. Pero hanggang ngayon, hindi pa nyo kako may paliwanagan kung bakit isip-isipin mo naman, nung tinanong ko, magkano ba kako yung ating installed capacity? Opo. Alam mo ba yung ating installed capacity, Nelson, kung magkano? Ibig sabihin, kapag pinagana mo lahat ang mga power plants sa ating bansa Opo. Opo. na gumagamit ng kung ano-anong mga Ano klase ng power energy yan, opo, na pinagbumulan nila, oo. kung ano-anong panggatong ang kanilang ginagamit. Merong gumagamit ng coal, may gumagamit ng langis, may gumagamit ng natural gas, merong hydro, di ba? May mga renewables. 30,000 megawatts. 30,000 megawatts. Oo, ibig sabihin 30 gigawatts. Opo. Sabi ko, sa 30,000 na yan, ilan ang dependable? Ayan. Opo. Kasi yung installed capacity, kung gagana lahat yon. Opo, oo, kung So, ang gagana. kakayahan nilang magpundar ng kuryente, gumawa ng kuryente, 30,000 megawatts. Opo. O, magkano ba yung... Mula dyan, sabi ko, sa taya na yan, ilan ang dependable? O, sabi nila, 27,000 megawatts. So 27 gigawatts. Opo. 27 gigawatts. Opo. Ngayon, o sige kako, ngayong nalaman na natin yung kakayahan nating mag-supply, Aha. magkano naman kako yung magkano naman yung demand, yung pangangailangan ng ating bansa. Ng consumer. Opo, oo. Sabi niya yung peak load po natin 19,000 Aba, megawatts. di sobra-sobra pala, oh. Sabi ko kung 19,000 megawatts peak load na to, sabi ko, Opo. edi meron tayong sobrang 8,000 megawatts. Opo, megawatts. Sobra-sobra pala tayo. Bakit ka ako napakataas ng kuryente? Oo nga naman, ano. Kasi po kanya yung sa 27,000 megawatts, Oho. ang dami pong problema dun eh. Okay. Teka muna, sinabi mo sa akin kako, dependable Oo na yan nga, eh. akala So, ko- ibig mo sabihin kako, we cannot even depend on 27,000 Hindi pa na maasahan megawatts. yan. Hindi pa na dependable kung gano'n. Kung no? ano-ano yung pinagsasabi, kasi po ang mga planta natin po, hindi naman po... Hindi Opo, naman tsaka po- hiwa-hiwalayan niya, hiwa- kapuluan tayo, gano'n, no? Oo. Talaga naman kako hindi hiwa-hiwalay. Hiwa-hiwalay nga yung kapuluan natin eh. Oho. Baka kung, di ba? Opo. Kako pinag-uusapan natin peak load. Oo. Yung pinakamataas. Sa isang araw. Magkano ba yung base load? Sabi ko gano'n, no? Akala nila siguro hindi natin... Oho. yung base load po ay 12,000 naman pala eh. So kahit nakako yung 19 kahit yung 27,000 megawatts na yan, Opo. gawin na lamang nating 15. Oo. Ibig sabihin yung 8,000, yung 8,000 hindi talaga dependable kahit Yan. sinasabi mo dependable yan. Opo. May 15 tayong talagang dependable,
12,000 lang ang Base load natin. Base load natin. Talagang sobra-sobra. Tama o hindi? Oho. Tama po, pero kasi po, pero ka Meron na pa naman rin pasabali lagi, oh. So yan mga kababayan, ang gusto ni Senador Marcoleta. Sana hindi po maano ito, hindi po kontrahin ng mga buhaya. Kasi mamaya kontrahin ni Hontiveros, kontrahin ni Tito Soto, kontrahin ni ng dalawang Tulfo. Pag kinontra nyo ito, kayo mga dilawan, bangagan na mga senador dyan, mag-resign na lang kayo. Ayaw nyo bang gumanda-gandang buhay ng mga Pilipino? Ayaw nyo bang bumaba ang singil sa kuryente? Ayaw nyo bang guminhawa din at sumaya ang mga Pilipino? Hindi lang pangungurap. Ang mga ginagawa nyo, hindi pagprotekta ng mga buhaya. Di ba mga kababayan? So yan lamang po ang ating bahagi. Sana po ipanalangin po natin na itong ginagawa ni Senador Marcoleta na pagpasa ng bill na ito para bumaba ang singil ng kuryente at maalis ang VAT na pinapataw ng kumpanya ng electricity. Sana po mga kababayan. Kasi magiging maganda ito sa kabuhayan ng mga Pilipino. Gaganda pa ang ekonomiya. Uunlad ang bansa natin. Baka pag nangyari yan talunin natin ang Taiwan, Japan, at Singapore dito. Baka maging number 1 tayo, maging golden age tayo sa panahon ni Marcoleta. Okay po mga kababayan, yan lamang po. Isang like, isang share po, isang subscribe. Salamat. Ako si The Wonders Philippines. Mabuhay.